Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapi ng araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao, namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia sa Ponto, at sa Asya, mayroon pa sa ating taga-Frigia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Pentecostes ay isang dakilang fiesta ng mga Hudyo. Ito ay nagaganap sa mga ika-50 araw pagkatapos ng fiesta ng Paskwa. Inaalaala nila sa araw na ito ang pagbibigay ng batas ng Diyos kay Moises. Ang batas ay ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Hindi na nila kailangang hulaan pa kung ano ang gusto ng Diyos sa kanila. Ipinaalam ng Diyos ito. Gawin na lang nila ito. Ang batas ni Moises ay isang batas na makatarungan. Dahil sa ito ay isang dakilang kapistahan ng mga Hudyo, maraming mga pilgrims na pumupunta sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. Sa araw na ito, ibinigay ng Diyos ang pangakong banal na Espiritu sa mga alagad. Dumating ang Espiritu sa kanila sa anyo ng malakas na hangin at ng dilang apoy na lumapag sa ulo ng bawat isa sa kanila. Binago sila ng Espiritong banal na walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Nagkaroon na sila ng tapang na hayagang ipahayag si Jesus at nagawa at nanawagan silang ng pagsisisi sa lahat. Nagtaka din ang mga tao na naiintindihan nila sila. Galing sila sa iba't ibang parte ng Roman Empire at nagsasalita ng iba't ibang wika pero naintindihan nila ang mga apostol. Hindi lang na naiintindihan, naniwala pa sila. Sa araw na iyon, higit na 3,000 ang nagpabinyag. Kinikilala ang Pentecostes na birthday ng simbahan.
Sinasabi na birthday ng simbahan kasi sa araw na ito naging hayag na ang simbahan sa buong mundo. Nagpakilala na sila sa mga tao. Ito ay nangyari dahil sa kapangyarihan na lumukob sa mga apostol. Mula sa mga taong takot at hindi marunong magsalita, naging matapang na silang nagsaksi tungkol kay Jesus. Sa Pentecostes din, nabaliktad ang sumpa sa mga tao na nangyari sa Tore ng Babel. Naging mayabang ang mga tao noon dahil sa iisa lang ang lingwahe nila at nakakanuwan sila. Gusto nilang maging tanyag at maabot ang langit. Gumawa sila ng malaking tore upang abutin ang langit at maging tanda ng kanilang kagalingan. Ginulo ng Diyos ang kanilang mga wika. Hindi na sila nagkakaunawaan. Naghiwa-hiwalay na sila ayon sa kanilang wika at hindi natapos ang tore. Ngayon sa Pentecostes, kahit na iba-iba ang wika nila, naiintindihan nila ang mensahe ng Diyos. Pinag-isa sila hindi ng kanilang wika, kundi ng salita ng Diyos, na nagsasalita sa lahat ng wika ng tao. Kaya nagkaroon ng uli ng pagkakaisa ang mga tao. Hindi dahil sa wika o sa technology, kundi dahil sa salita ng Diyos na ipinapahayag sa lahat. Halina, Banal na Espiritu, panibaguhin mo kami. Itanim mo sa amin lahat ang pag-ibig sa iyong salita na nagbibigay buhay at pagkakaisa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.